Diba? Parang, diba? Basta lakaran mo na lang to, diba? Isang salita na ang hirap i-describe. Pero kapag iyong nagawa, di ba? May pagpapala ito, di ba? So, ngayong hapon na to, ang ating pag-usapan is trust God. Pero syempre, ano ba talaga ang kahulugan ng trust? What is trust? Trust is to place your confidence. To whom? To God. Meron din naman yung iba, they are putting or they're placing their confidence in material things. They are placing their confidence into someone. But the best thing that we should do is to place our confidence only in God. Sa Diyos lang natin dapat ilagak ang ating pagtitiwala. Di ba? Ang ating pagtitiwala, ilagak natin yan sa ating Panginoon. Hello, Sister Loy Maria. Yan. Yan. Whom do you trust? Yeah, binanggit ko na kanino ka dapat magtitiwala. Magtitiwala ka ba sa pera mo? Di ba? Ilalagay mo ba ang pagtitiwala mo sa magandang mong kotse, sa magandang mong bahay? Doon mo ba ilalagak ang iyong pagtitiwala? Di ba? Those are just temporary, mga kapatid. 'Di ba? Hindi sabi nga, 'di ba? Hindi tayo dapat naglalagak ng tiwala natin. Remember, pag ang puso natin, ang puro nakalagay diyan ay puro temporal, puro material things, 'di ba? Ingatan natin, 'di ba? Sabi nga sa Psalms 20 verse 7, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Amen po. Yan. Sige, i-comment nyo nga po dyan sa ating comment box. Type nyo dyan. Type nyo dyan. I trust in the name of the Lord my God. I trust in the name of the Lord my God. Diba? So sabi nga rin sa sabi nga rin sa Proverbs 3:5 to 6, alam mo pag ito talaga yung trust ang pinag-uusapan. Talagang ang unang ipinapaalala sa akin ng Panginoon, yung Proverbs 3:5 to 6. Ha? Trust in the Lord with all your heart. Lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Wow! Amen po, di ba? Trust in the Lord. Kaya, whom do we trust? Kanino ba tayo dapat nagtitiwala? Sa Diyos. Alam nyo, ang pagtitiwala na nakalagak sa Diyos ay pagtitiwalang hindi nasasayang. Di ba? Yan yung masasabi mong subok na matatag. Subok na matibay, subok na matatag. Si Jesus yan. Si Jesus Christ yan. Subok na matatag, subok na matibay. Kaya dyan natin ilagak ang ating tiwala sa ating Panginoon. Po ba? Amen po ba? Hello po, Daddy Ben Manga. Hello, Brother Willardo of Nimaga. Diba? So, and why do we need to trust God? Why do we need to trust God? Bakit kailangan nating, sabi nga, bakit kailangan nating ibigay ang tiwala natin sa Panginoon? Meron dun, di ba, sa Proverbs 3:5 to 6, di ba, inilagay dun, He will make your path straight. Idadirect ka ng Panginoon kapag ang tiwala mo, inilagak mo sa Diyos. Di ba? Ililid ng Diyos ang iyong, diba? Ang iyong mga paa tungo doon sa ground na maayos. Sabi nga doon sa aming pinag-aralan, hello Brother Rizal and hello Sister Bea Dubier. Sabi nga doon sa aming pinag-aralan, dalawang lugar kung saan ka dadalhin ng iyong mga paa. It can either be in a dangerous ground or in a good ground. Para ikaw ay dalhin ang paa mo sa good ground, dapat magtiwala ka sa Diyos at sa kanyang mga salita. Diba? Kasi pag nagtiwala ka sa Diyos at sa kanyang mga salita, ang sabi sa Proverbs
119 verse 105, this is the prayer of Nan. Di ba? Ang sabi niya, your words is a lamp unto my feet and a light unto my path. Diba? Ang salita mo ay lampara ng aking mga paa at ilaw ng aking landasin o tinatahak kong landasin o daan na aking tinatahak. Kaya talaga, magtiwala talaga tayo. Magtiwala. Kailangan talaga nating ilagak ang ating tiwala sa Panginoon. Diba? Doon natin sa Kanya natin ibigay ang trust. Dahil hindi yan masasayang, kapatid. Hindi masasayang ang ating pag nagtiwala tayo sa ating Panginoon. Hindi yan masasayang. Bakit? God knows everything we are going through. Alam ng Diyos ang lahat ng pinagdadaanan natin. Hello po, Pastor Mark. Ayan. Alam ng Diyos yan. God knows everything we are going through. At this very moment, yung pinagdadaanan mo ngayong oras na to, alam ng Diyos yan. Alam niya. At alam niya ang mga pagdadaanan pa natin. Tingnan nyo ha. Ang pinagdadaanan mo ngayon, alam ng Diyos. Ang mga pagdadaanan mo, alam din niya ng Diyos. Kaya kanino mo ipagkakatiwala kanino ka dapat magtiwala? Sa sariling lakas mo ba? Sa lakas ba ng tao? Sa bagay na meron ka? Yung bagay na meron ka, pag hindi mo yan binitbit, hindi niya makakayang, it cannot be, sabi niya, hindi niya kayang gumalaw from one place into another pag di mo bibitbitin. Pero tayo, binibitbit tayo ng Diyos. At alam na alam ng Diyos kung saan niya tayo bibitbitin. Kaya sa Kanya tayo magtiwala. Trust God. Trust Him. Trust Him because He knows what is the best for us. Alam ng Diyos kung ano pinakamainam para sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Diba? Ang sarap pagkatiwalaan ng Diyos na nakakaalam kung ano ang kalagayan mo ngayon at kung ano ang iyong magiging bukas. Ang sarap pagkatiwalaan. Diba? Ng taong alam niya kung ano ang mga nangyayari sa iyo. Ibig sabihin, ang sarap pagkatiwalaan ng taong hindi ka iniwan. Yun lang yun eh. Hindi ka iniwan. Hindi ka talaga iniwan ng Diyos. Kaya nga dapat, bakit kailangan tayo magtiwala sa Diyos? Sabi sa Deuteronomy, Deuteronomy 31 verse 8, ang sabi dyan, and the Lord, He it is that go before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Ang sabi sa Tagalog, at ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo, 'di ba? May advance party ka na pala. 'Di ba? Kaya huwag ka nang magpatumpik-tumpik, kapatid, di ba? Ilagay mo talaga ang iyong tiwala sa Panginoon. Trust God. Kasi ang sabi sa verse 8 ng Deuteronomy 31, at ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya ay sasa iyo, di ba? Nagpauna na siya, may advance party na doon. Alam na niya yung patutunguhan mo. At di lang niya inalam ang patutunguhan mo, sasamahan ka pa niya. Kasi sabi, siya isa sa iyo, hindi kanya iiwan. Ang sarap, no? Ang sarap. Diba? Hindi kanya iiwan ni pababayaan. Diba? Ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot ni manglulupaypay. Yan. Ano ba ang sitwasyon na meron ka ngayon, kapatid? Diba? Sabi, huwag kang matakot ni huwag kang manlulupaypay. Dahil ang Diyos, diba, siya'y nagpapauna sa iyo at siya'y sasa iyo. Hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Diba? We need to trust God. Bakit? Bakit kailangan nating magtiwala sa Diyos? Because trusting God brings peace. Nagdadala yan ng kapayapaan sa ating puso. Pinapayapa niya. Kaya nga sabi, huwag kang matatakot eh. Di ba? Ni huwag kang manlulupaypay.
Dahil, di ba, yung pangako lang ng Diyos na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ako'y sasa iyo. Di ba? Nauna na sa iyo. Di ba? Di ba? Siyang nangunguna sa iyo. So, it brings peace. When you put your trust to God, it brings peace. Magkakaroon ka ng kapayapaan. At sabi doon sa Proverbs, di ba? 3:5 to 6, direction. Ililid ka niya sa tamang direksyon. It provides direction. It not only, hindi ka lang niya bibigyan ng kapayapaan. Ililid ka pa, ibibigay pa nito sa'yo ang tamang direksyon ng buhay. Lilid niya. And, syempre, kapag inilagak mo ang tiwala mo sa Panginoon, it will strengthen your faith. Lalo nitong patatatagin, patitibayin, palalalimin ang iyong pananalig at pananampalataya. Kaya nga confidence eh. Placing your confidence. Inilalagak mo ang tiwala mo. Yan yung trust. Ibig sabihin, inilalagak mo ang tiwala mo sa Diyos. At yung manifestation na yan, makikita mo, meron kang kapayapaan, napapalakas ang pananampalataya mo, nabibigyan ka ng tamang direksyon kapag ikaw ay nagtiwala sa Diyos. At ang sabi nga, sabi sa Jeremiah 17:7, blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Wow, pinapala, no? The Lord pronounced, sabi niya, blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Sa ibang salin, blessed is the man who trusts the Lord and his hope is in the Lord. Ang kanyang pag-asa ay nasa Diyos. Diba? At bakit blessed? Bakit pinagpala ang Diyos na ang tao na nagtitiwala sa Diyos? Bakit? God pronounces blessings to those who trust Him. Nagpo-pronounce pala ng pagpapala. Di ba kanina sapat na yung sinabi ng Diyos na, I will be with you. I will not forsake you. Isn't it a pronouncement coming from God? Di ba? It is one of the pronouncements. Isa lang yun sa mga pronouncement of blessings na matatanggap natin, maririnig natin. Sabi nga, sabi niya, pwede nating ariin na pangako ng Diyos. Di ba kapag inilagak natin ang ating tiwala sa Panginoon. Diba? He will bless because the Lord, at sabi nga, ang Diyos di siya nagsisinungaling. Ang tao, pag sabi, uy, pwede ko bang ipagkatiwala sa iyo ang sikreto? Pero, pag sinabing yes, pero ang tao kasi, di ba? May mga pagkakataon niya na pwede niyang sabihin ang mga sikreto mo. Lalo na kapag magpatago ka dyan ng passbook mo. Diba? Kahinaan ng tao yun. Diba? Hindi naman lahat. Pero di ba, ilagak mo talaga ang lahat-lahat sa Diyos. Kahit na, di ba, ang lahat ng meron ka, ang kayamanan mo. Sabi nga ni Brother Rizal sa Psalms 23:4, even though I walk in the valley of the shadow and death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and staff, they comfort me. Amen, Kuya Rizal. Amen na amen ako diyan. Diba? So, ilagak natin. Kasi kapag ang Diyos nangako yan, pag sinabi ng Diyos that I can be trusted, fear not, do not be dismayed, for I am with you. Diba? I will never leave you, nor forsake you. Hindi niya talaga babawiin ang mga salitang dyan. Kasi alam niyo, ang hindi kayang gawin ng Diyos, isang bagay lang yun, ang magsinungaling. Ang sumira sa kanyang mga pangako, ang sumira sa kanyang mga salita. Hindi kayang magsinungaling ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang ating tiwala, ilagak natin yan sa Panginoon. Kaya napakaganda ng ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Trust God. Ikaw ba, kapatid, kailan mo huling nasabi sa Panginoon, Lord, I trust you? Ano ba yung mga bagay na gusto mong ipagkatiwala sa Diyos? Nais mo bang ipagkatiwala sa Diyos ang buhay mo?
Kung nais mong ipagkatiwala sa Diyos ang buhay mo ngayong hapon na to, ba? Sabihin mo lang, Lord, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay. Iyong iyo ito, Panginoon. Salamat, Panginoon Yesus. Dahil nung ikaw ay namatay sa krus, namatay ka hindi para sa sarili mo. Namatay ka para sa aking kasalanan. Namatay ka para sa akin na nagtitiwala sa iyo. Ba, ang Panginoong Yesus, namatay ka, Panginoong Yesus, para sa akin na nagtitiwala sa iyo. Kaya, Panginoong Yesus, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking puso. Maghari ka sa puso ko, Panginoong Yesus. Pagharian mo ito. Pagharian mo ito, Panginoong Yesus. Maghari ka dyan sa puso. Ikaw na, Panginoong Yesus, ang masusunod sa buhay ko. Ang kalooban mo ang masusunod, ang siyang masusunod sa buhay ko at hindi mo na kaloob. Salamat, Amang makapangyarihan na nasa langit. Salamat sa pag-ibig mo sa akin. Ngayong hapon na to, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Everything, ang aking kahinaan, ipinagkakatiwala ko sa iyo, Lord. Ang aking kalakasan, ipinagkakatiwala ko sa iyo, Lord. Ang lahat-lahat sa akin, ipinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat, Lord. In Jesus' name. Jesus' name. Grabe, no? So, talagang dapat ma-excite tayo ngayong hapon na to kasi yung mensahe pa lang na ibinigay sa akin ng Panginoon ay talagang nag-uumapaw at umiinit. Eh ano pa kaya ang mensahe ng taong nagbigay ng tema na to? Kaya excited na po ba ang lahat? Yeah? Excited na po ba ang lahat na malaman bakit kaya ito ang kanyang nais na pamagat ng kanyang kwento ng buhay na binago ng Diyos? Trust God. Mga kapatid, mga kaabangers, join me in welcoming to our daily life sharing, real life, real life talk, our guest this afternoon from Sukat, Paranaque. Yan. Brother Ralph Villarreal. Hello, brother! Hello po, good afternoon po sa lahat. Grabe. So, it's really an honor. It's really a blessing, Lord. Galing kay Lord. Thank you so much for sa nag-invite. Hello po, sister. Um, Grabe. Parang wala na pa ako may dadagdag sa sinabi ni Ma'am Zali. Sabi ko, I'm done. Napadali. But yes po, thank you so much for this wonderful moment that I was able to have the opportunity to share po sa lahat. Just hi po sa lahat, internationals and everybody there. Grabe, na-overwhelm ako. Yeah. Wow. Masaya din po kami na ikaw ay aming makapanayam dito sa daily life sharing. At syempre, naniniwala kami na talagang sobra ka rin pinagpala ng Panginoon. Kasi kung hindi ka pinagpala ng Diyos at hindi mo natanggap ang kanyang pagpapala, mga pangako, hindi mo sasabihin, I trust you, Lord. Amen po, yes. I put my trust in God. Pero syempre, hindi ka lang namin dapat makilala sa pangalan mo, di ba? Syempre, kailangan ka namin kilalanin. Ayan. Sino ba si Brother Ralph? Ayan. Sino ba ang iyong mga magulang? Ilan ba kayong magkakapatid? Pang-ilan ka sa Mhm. magkakapatid? At, syempre, paano kayo lumaki na magkakapatid? Ayun po. Napaganda pong question. Thank you for that wonderful question. Ganun, parang ano po. Pero ako, I'm the eldest among four brothers. So I have three younger brothers po. Si Rainier, Riggs, and Royce. And we were raised by a beautiful mom, si Maria Luisa, also known as Bubbles. Mami, hi, kung nanonood kayo. Ganun. So yes. Um, it's something that that is really an amazing thing that we were disciplined in such a way that uh, with love. Yun po. Ang masasabi ko lang po talaga. Discipline and love. In such, talagang may pagmamahal and also with sinasabi kong word na discipline, talagang merong um, pag-straighten ng path, di ba? Ganun po eh. Sometimes people are misunderstanding discipline to
ano po, sa mga panahon ngayon na kailangan natin bang bigyan lesson ng mga anak natin in such a way na discipline is involved. Yes po. So ganun po kami lumaki, and it is not just a form of punishment, di ba? But it's a form of love as well, kasi yun po yung magiging tahat namin sa pag grow up namin magkakapatid po. Ganun po. Ay, nakamute yata po si yan. Acknowledge ko lang po, bago po ako magpatuloy, acknowledge ko ang mga pastor na nanonood. Hello, Pastora Micaela Luna. Hello, Pastora Patricia Banikid. Ayan. Siguro mga kaibigan mo to. Um, ayan, si Brother RC Vergara. Yan na yung mga Mm, kaibigan mo. Sabi mo kanina, you are being disciplined with love. And you have also said and mentioned that you were raised by your mom. yes po. Single, you are raised by a single mother. How is the feeling of being raised by a single mom? Wow, that's a great question. I saw the warrior in her. It's not for the single mom there. I salute you all. Iba yung uh, concentration, because there's a mother, there's a single mom. Iba yung Yes. concentration focus in such a way that you are the breadwinner as standing as a father at the same time na talagang, especially if apat kami lalaki. So imagine that she was able to discipline us four to be God-fearing person, to be able to respect people. It's something that a miracle has happened in our lives po. Importante po siya natin malaman na siguro mga parents yan, kaway-kaway din po ako sa inyo, na pag-alaga pa lang sa isang bata, siguro puyat and everything. Iba na po ang situation po, no? So, imagine that having four of us. I really thank God for my mom. And yun nga, trusting God that she's able to provide for us, trusting God that she's able to have the strength to raise us as us right now, being faithful and loving and kind to other people na rin. Ganun po. Um, doon mo ba nakuha yung inspirasyon na yon sa mother mo, yung trusting God? Ay, yes po, yes po. Actually, um, maybe later kwento ko kung anong ginawa niya sa life ko. She's a big contributor in my life in such a way that it's not just the financially or the taking care of, but the lesson of life as well. Grabe. I'm really thankful to her life. I'm really thankful to God na she's the one that she's my mom. And lahat ng lesson na binigay sa akin is really based rootly on having faith and loving and having hope, but most of all, having trust in the Lord. Wow, salute sa lahat ng mga mommies, di ba? Yung Mhm. mga mommies talaga na talagang ipinakita sa kanilang mga anak, iminodelo sa kanilang mga anak ang paglalagay, paglalagak ng kanilang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Grabe yung role ng mga nanay, no? Ang bigat noon, di ba? Tulad ng mami mo, di ba? Siya talaga ang nagpakananay at nagpakatatay na sa iyo. Yes po. Kaya po dalawa po Maaari mo bang sineselebrate namin ikwento, ngayon. Brother Ralph, kung Yes bakit po. nanay at tatay na ang nanay at tatay? Bakit nanay at tatay na ang mom mo? Uh, Yun po. That's like I said, she also is the discipliner and provider of the family din po. So, talagang nagdagdagan siya ng role kasi mag-isa na lang po siya talaga. Nagdagdagan siya ng role kasi wala na po yung father namin eh. Um, it's really something na mas mabigat. Mabigat na yung responsibility ng isang nanay. Nanay is a 24-hour service. Tututusin niyo po, di ba? Siya yung lalapitan, siya yung mag-aayos ng bagay, siya yung mag-provide. What more kung mag-isa na lang siya? That's with the father. But now, my mom is doing two roles as a father. Siyempre, wala kaming paglalapitan pag mayroon kaming
ano eh, I mean, bigat sa puso. She listens to us. And the thing is, my mom doesn't have any favorites. Yun po eh. She loves us all equally. And the secret of my mom for if sino pong mga single moms siya na may maraming anak, okay, yung mga four, katulad namin, have time with your son one by one. Hindi lang laging nakagrupo. Okay? It gives you the more intimate relationship to the point na, kunyari ako, sa mom ko lang mag-ano, I can open up to my mom. Yan, same with my brothers as well. That's how she takes care of us, how that's how she disciplines us. And I believe so na importante yon na magkaroon ng one-on-one ang isang family member sa kayong anak. Ano po? So you mean, ang mother mo ay separated or widow? Separated po. Ah, Yes. ilang taon ka nang maghiwalay ang mother at father mo? I believe I was around 12, 13. That kind of age. I was going for grade 4. Mm-hmm. Uh, and the deciding factor of that situation po is me. I imagined it like it was like it was yesterday na dito kami sa sala, my mom, my dad, and me. I was 12 years old to going to 13, and I'm the deciding factor. Sabihin, magsistay pa ba si Papa sa bahay? Don't alam na may nangyayari. And I love my mom so much that in order for not her to have that burden anymore, I decided, imagine a 12-year-old, 13-year-old kid. Because I represent my brothers, hindi naman pwede yung baby pa yung mga kapatid ko. So, I really have that decision in such a young age na hindi na po, para po hindi na lang umiyak si mami, papawagan na lang dito sa bahay. That's the exact words I released in that conversation. Then, since then, wala na si Papa sa picture, and my mom has the two job as a father and as a mother as Grabe, no? well. Age 13 going to 14. Pero eksaktong-eksaktong sinabi mo sa tatay mo, Papa, huwag ka na lang dito sa bahay para hindi na masaktan. How does it affect in your inner self? It's really heavy. It's really the sadness is really big. Ang bigat eh. Kasi you will see your future na wala akong tatay. Paano kami pagka the worries that as a 12-year-old kid cannot fathom. Ganun po. Ganun kagrabe yung bigat na as a responsible. Sino magiging yung tatay namin? Sino magdidisiplina sa mga kapatid namin? Sino yung ganun eh? But, you know, it had to be done. There's a situation that you need to decide talaga. And ayun, I mean, grabe yung situation na yun. That's really the make or break sa na moment po namin noon. Oh, hallelujah. Hmm. Parang ano yun decision yun ng isang mature na bata. No? Parang Yes hindi po. mo isipin isang 13-year-old na bata ang magdidesisyon ng gano'n. It has to be done. It has to be done. Mhm. Diba? Oh, hello po, Sister Erodeline Santos ng Sydney. Hello po, Pastor Walter Faustino and Brother Don Azares. Hello. Hello po. And Sister Erlinda Coloma from Brunei. Ayan, dumadating na yung mga ating mga kaabangers from international. Yeah. Grabe, no? Yung sabi mo na it has to be done. Mhm. Tapos, Tama hindi po. mo ba naisip na nung natapos mong sabihin yun at na-deliver yung salita na yun sa tatay mo? Ano na? What comes next? Anong mangyayari sa buhay Mhm. namin? Yes. Naisip mo ba yon sa murang edad mo? Opo, actually, yun po yung talagang nag-foresight ko po. But as a kid, minsan hindi mo rin maisip yung malayo eh. Parang bukas na mangyayari, bukas na mangyayari. Uh, but it gives me the shift in life na I need to stand up as a eldest son. Ganun po. So, with that, I really strive. Yung elementary days ko po, it really pushed me to be a student, top student po nung panahon na yun. Gusto ko yung sinabi mo, brother, na
I need to stand up Mm-hmm. from a son into a representative of my father in this family. Mm-hmm. Siyempre, it is you. Dahil ikaw naman talaga yung eldest son, di ba? In Yes the po. absence of the father, di ba? Parang politika lang yan, you know? pag, pag nawala yung president, in the absence of the president, di ba? The vice president will take over or yung Mhm. kung sino may yung highest votes, di ba? Pero syempre, dahil ikaw yung eldest eh. Eldest among the siblings, right? So, Yes po. syempre, ikaw talaga yun, sabihin mo, ano yun? Ako na ngayon ang magpapakatatay. Yes po. Magpapakatatay sa aking mga kapatid. At syempre, ako na rin ngayon ang magiging dagdag na kalakasan ng nanay ko. Yes Diba? po. Ito po. Ano naging impact nun sa'yo na habang lumalaki at 13-year-old boy, tapos sasabihin niya, ako na ngayon ang tatayo sa katayuan ng tatay ko, kailangan kong palakasin ang nanay ko. Paano mo ito dinala sa'yo bilang isang bata? As I grew up naman po, it really changed the shift of my perspective in life then. So, first of all, sa nanay ko, whenever may reklamo si mami, I'm the comforter, yung tinatawag nating sponge, mga generation ngayon, i-absorb talaga yung mga sama ng loob. Kasi wala siyang makakausap eh. So, it gives you the opportunity that you feel that you're one of the pillars of the family na in a such a very young age. And as for my brothers, I make sure that discipline is applied, respect is applied as well. Dahil po, wala na magbibigay nun eh. Yung gap na naiwan ng father ko, though it's not just perfect kasi ibang rin a role ng father. But I strive to stand up to fill that gap to the point that at such an early age, I'm also thankful kasi naging mature din ako as early as and focused on the things that really matters for the family as Um, well. Mhm. Grabe, no? The gap. You fill in the gap Mhm. that your father has left. Mhm. Diba? What are the challenges that you faced as you fill in those gaps? Oh, of course, this as they grow up, of course, the gap is for my mom's side, ako yung sponge, yung sama ng loob and everything. Hindi natin maiwasan talaga po yun eh. But you give comfort to your mom with love din talaga. So that's the missing link na kailangan din ng isang nanay. So for those who are here, who are single moms, kung kayo po ay anak ng isang single mom, your mom needs a breather. Your mom needs a companion na kahit anak ka, pakinggan mo siya at sabi mo mahal mo siya. Ganun po. Sa mga kapatid mo, maging patient ka dahil kapatid mo sila in such a way that you will be proud when they grow up God-fearing, God-loving, and you will see them as respectful as, you know, hindi mo sila makita bumagsak dahil nagkulang ang isang tao. Fill that gap para sila ay umangat. Ayun po. Naging madali ba yun sa'yo, brother? Hindi po, ayun, tama po. Ang ganda po ng question. It's not a easy journey, but it's a possible journey. Kasi nandiyan ang Panginoon natin para mag-provide sa atin. Grabe, no? Mga kabataan, kung kayo'y nanonood, ang ganda, no? Diba? Talaga, no, na ang pamilya talaga ang magpapalakas din sa isa't isa. Yes po. Tulad nga ng sinasabi mo, Brother Ralph, no? Na sa panahon na ang nanay mo kailangan niya ng nakikinig kasi alam mo sa sarili mo na mas kailangan ng nanay mo na meron siyang mahihingahan. And you Mm. made yourself available na laging nandyan para pakinggan, makinig sa kanyang kwento, di Yeah. ba? Laging nandyan para siya'y palakasin. Grabe, Yes no? po. Tapos talagang yung you made yourself available. At di ko maunawaan, parang na-imagine ko ang isang batang 14-year-old, di ba?
Na paano yun? Paano yung pagkabata mo? Hindi ba nanakaw ng mga pagkakataon? I'm sorry for the word, ano? Hindi ka ba na-deprive? Sorry. I would like to rephrase. I-rephrase ko yung Wow. tanong. Hindi ka ba na-deprive? Di ba na-deprive yung buhay kabataan mo na maglaro? Kasi parang sa kwento mo, nandun ka lagi sa nanay mo, nandun ka sa kanya, parang panahon na siya yung nangihina, nandun ka, palalakasin mo siya. Hindi ka Mhm. ba na-deprive sa mga laro ng kabataan? Di naman po kasi po may oras naman po na umuwi si mama after ko maglaro. Ganun po. I mean, it's all about the right timing, the of course, I strive to be a top student as I mentioned Oh. earlier. Yun na rin siguro yung parang tulong ko sa nanay ko eh. Alam mo yung uwi nanay natin, tapos malaman, ma, top ako. Ma, best in math ako. Science wizard ako. It's really for the sake of relieving their stress. Na alam nila yung pinaghirapan nila as a mother and father. Nalalaman nila anak nila yung nagiging top student at nagiging um, successful student in their studies. It's a big deal. I believe that is my contribution as well na with the grace of God na naging magandang performance namin. The same with my brothers na dapat tulungan natin si mama with it, with our studies and everything. I believe that gives a smile on the face of a mom. Na alam niya na kahit nahihirapan siya sa trabaho niya, nasistress siya, pag uwi niya, there's something na rewarding, I would say, na malalaman niya out of us siblings, yung magkakapatid po. Wow, hallelujah. Alam mo, Brother Ralph, sabi ni Pastor Walter, Mhm. I can relate. As the Mm. eldest, we should choose to be responsible. Minsan iniisip naming mga panganay na kaya yan. Though no Mm. one knows that we also have uncertainty. Galing naman, di ba? May mga Mm. uncertainty sa mga pinagdadaanan. We need to be strong. Kailangan pala nating magpakatatag. Ba, Yes. kailangan nating maging matibay. Kasi ako nakaka-relate ako dyan. Although, hindi naman tayo magkapareho ng pinagdaanan. Mm. Pero ako'y panganay din. That's why, nakaka-relate ako sa sinasabi mo. Na sinasabi din ni Pastor Walter. We need to be strong to fill the gap for my brothers to survive. O, di ba? Yes po. At 15, naging tricycle driver para may pambaon kaming magkakapatid. Wow. Diba, no? Ang hirap magpaliwanag sa ibang tao bakit ka nag-tricycle para kumita at 15 years old. Pero salamat sa Panginoon. Amen. Amen. Ba? Amen. Kasi panganay ka nga eh, di ba? Ikaw ba Mm. katulad din ba ni Pastor Walter? Naranasan mo rin bang magtrabaho para lang makatulong sa nanay mo? Uh, with that po, hindi naman po. But I've did it in other ways naman po. Just as like I said, uh, though hindi ako nagtrabaho, I push myself to the performance sa eskwelahan. Yun po yung aking, ano, yung siguro binigay ni Lord sa akin, i-push mo to. Para naman maligayahan ng nanay mo, being na class president, tapos able to have championship in such sports, ganyan. Yung tapos ang sinabi ko po, well, it was, I don't know if you like, we have retreats, yung mga lalayo ka, pupunta ka sa mga houses. And one thing na sinabi ko doon sa retreat namin is, I will bring my mom to the entablado. Papakitin ko siya sa entablado to receive a reward. But God is so great, napakit ko siya ng 2 beses. Being a math Wow. wizard, being a science wizard, being also a bronze medalist. So talagang God is great. When you ask something to the Lord, you cannot expect the the amazing things that He can give you. That's how my mom was also given an opportunity to work in such a company that can support us as a family. Hallelujah. Mga kaabangers, 13 years old pa lang tayo ha. Hindi pa tayo lumalayo doon. Pero alam mo, sa nakikita ko sa iyo, no, Brother Ralph, no, kilala mo yung nanay mo. No?
Talagang alam mo paano mo siya mapatuwa in such a little thing na though Mm. hindi ka man niya ni-required na tulungan mo siya na makapag 'di ba makapag-provide sa mga kapatid mo. At Mhm. nakita mo naman paano niya iginapang kayong magkakapatid. Yes Nakita mo po. yung paghihirap ng at alam na alam mo kung paano mong susuklian. Paano mong sabi niya paano mong patatabain, ano yung bibigyan siya Tatayin. ng kagalakan, pasasayahin. 'Di ba? Mhm. Pasasayahin ang puso ng isang ina. Na 'di ba na sabihin mo lang na gusto kong mag-aral ng mabuti. Alam Mhm. na naging honorable kang anak, 'di ba? So kanina Yes. binabanggit ni Pastor Walter, siya ay naging responsableng anak at the age of 50. Ikaw Wow. naman, naging honorable kang anak, di ba? Hindi mo Mhm. talaga sinayang yung alam mo na pinagpaguran, pinagpawisan ng nanay mo para lang Yeah. makapag-aral ka. Hindi mo talaga yun sinayang. Mhm. Talagang nilagay mo talaga, binigyan mo talaga siya ng weight na mabigat na binigyan mo siya ng ano ng ano yan ng bigat na hindi Yes. mo lang siya binaliwala. Nilagyan mo siya ng bigat na dahil ang nanay ko nagpakahirap. Mhm. Mga Yes. anak, nandyan pa kayo, di ba? Nakaka-bless, di ba? At naniniwala ako, kahit hindi mo pa siya kilala ng mga panahon na yon ang Diyos, yun lang Mhm. inilalagay mo, yung tiwala mo sa nanay mo. Di ba? Ang hirap kayang magtiwala sa Diyos na hindi mo kilala. Yes po. Di ba? Kung sa nanay mo nga, hindi ka nagtiwala na nakikita mo na. Di lalo na Mhm. sa Diyos na hindi mo nakikita. Kaya naniniwala ko bakit gusto mo ito, trust God eh. Kasi nakita mo sa nanay mo pa lang, inilagay mo ng pagtitiwala mo. Yes po. Kaya naman madali para sa iyo ang magtiwala sa Diyos. Mhm. So, ibig sabihin, nung elementary ka, Brother Ralph, ikaw talaga ay naging honor students, Yes, in such a way po. achievers. Yes. It's a blessing talaga na grabe po talaga yung hirap. Of course, it's not ano po, hindi basta-basta walk in the park na sinasabi natin. Talagang nag-aral at talagang syempre strive to be an honor student din po nung panahon na yun. Okay, honor student. Sabi ni Ate Angie, Sister Angie Campoy, meron po talagang batang-bata pa matulungin na. At sabi uli ni Pastor Walter, nakaka-bless po ang defining moment niyo, brother. In terms of your decision making for your family, we really need to strengthen familyness. Yes. Strong family, strong society. It is intentional. At ikaw Yes. talaga, intentional mo talagang ginawa na pinalakas mo ang nanay mo. Hindi Mhm. mo talaga siya iniwan. Di ba? Kasi Mhm. merong iba na ang nagiging outlet talaga lumalabas eh. Tapos 'di ba, they find Yes. satisfaction from their friends, they find Yes. comfort from their friends. 'Di ba? Mhm. Hindi mo talaga inisip yung sarili mo na mahirapan ka kasi it was you who made the decision eh, na paalisin ang tatay mo. Mhm. Sinabi mo, pero ang hirap noon. Yes po. Tinayuan mo yung decision na yun. Kaya totoo-totoo to sinasabi ni Pastor Walter. We really need to strengthen family. Kasi strong family, Mhm. strong society, it is intentional. Tayo Yes po. talaga, intentional talaga nating palalakasin ang ating pamilya. Yes po. Kaya kung Thank meron you. diyang mga kabataan na nakikinig, matuto tayo sa kwento, di ba? Kwento ng ating kapatid ngayong hapon na to. Hindi naman pala lahat ng anak ay pag nagwala na ang magulang ay magwawala na rin ang mga anak. Di ba? Parang nagwala na nga ang magulang mo, magwawala ka pa. Bakit hindi mo Mhm. baguhin ang kwento ng buhay? Di ba? Yes po. Bakit Totoo po hindi mo yun. baguhin ang kwento ng buhay mo? Bakit mo uulitin pa? 'Di ba? Yung kwento na meron ka na. Di mangarap ka ng panibagong kwento, 'di ba? Na ikaw na ngayon ang bida, hindi ka kontrabida, 'di ba? Kasi Yes po. minsan may mga anak na mas pinipili nilang maging kontrabida dun sa kwento. Mhm. Pero mas maganda in the other way around, napakagaling ng naging decision mo. Diba Praise alam mo, God. sabi ni Sister Digna ng London, sabi niya, teary eyes while watching.
while watching you, brother. Relate much ako. Tulad mo rin, my eldest son too. God is so good. Amen. Diba? Amen. Thank you po. Ako, alam mo ako bilang nanay kanina talaga na-touch ako yung palang mga sinabi mo, yung mga binitawan mong salita. Diba? Napakapalad ng nanay mo. Meron siyang isang anak na honorable. Opo. Kaya po may ministry na rin kami dyan eh. So, she's handling single mom ministries. Ako yung nag-handle sa Wow. mga anak. So, it really helps them to understand na hindi po natin kailangan magrebelde. Tulungan tayo as a family, kayo as a family, and hindi porket nawala yung father figure, it's hopeless na. There's always hope. Even though I lost my biological father, I gained a heavenly father. Wow! Hallelujah! Di ba? Talagang the best ang Diyos magbigay. Di ba? Yes po. Pero hindi naman ibig sabihin no na dinidishonor mo na ang parent mo, ang Hindi naman po. biological father Yes mo. po. You still Actually, give him honor. Dahil siya na yes. din naman ang, di ba, naging dahilan Mhm. bakit nandito ka sa mundo. Di ba? Yes po. Pero ibig sabihin, may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na may pinapahintulutan ng Panginoon. And Mhm. tanggapin natin. Di ba? Mhm. Kasi nasa pagtanggap naman natin yun eh. Di ba? Kaya Yes tayo po. may kapayapaan. Mhm. Di ba? At It's sabi nga eh, also, ang kwento naman ng tao, ang kwento naman ng buhay ng Mhm. tao, hindi naman yan natatapos hanggat ikaw ay humihinga. Di Yes po. ba? Totoo po. Ang Diyos araw-araw naglalagay talaga siya ng magandang kwento sa tao habang Amen. tayo, kaya nga sinasabi habang may buhay may pag-asa eh. Dahil Tama habang po. nabubuhay ka, yung kwento mo ngayong araw na to, panis na yan bukas dahil may gagawin na naman bagong kwento ang Diyos. Kaya Amen. naniniwala ko yung kwento mo ngayon, di ba isang araw, iibahin na naman ng Diyos ang kwento mo na yun. Yes po. Di ba? So, ibig sabihin, nag-elementary ka na, high school, teka lang. 'Di ba, masyadong ang attachment mo sa nanay mo ay napaka-strong. Mhm. Nung ikaw ba ay, syempre, habang lumalaki ka, nagiging teenager ka, 'di ba? Meron ka na rin mga yung crushes, yung may Mhm. mga tinititigan na rin ang iyong mga mata. Opo. Isa ba sa naging pamantayan mo yung katangian ng nanay mo? Um, some of her traits po, I would say. Such a strong woman, ganyan. And uh, I mean, I really appreciate my mom's upbringing as well. Kasi talagang it really gives me the standard ng magiging, I mean, future partner ko. God willing. Ayun po. Mga kaabangers, binata pa po si Brother Ralph. How old are you, Brother Ralph? Turning 34 this June 23 po. Ayun, magbe-birthday na siya ngayong 23, June 23. Advance happy birthday sa'yo, Thank you Kuya po. Ralph. Di ba? Kaya lang, ang qualification niya, some of the traits of her mom. Kaya, sa mga gustong mag-apply, tanungin niyo na siya kung ano yung Yan, sabi ni Ate Angie, di ba? Sabi ni Ate Angie, sabi ni Sister Lynn Lucero, ang mga ina ang naturingan ng mga unsung heroes. Unsung heroes, di ba? Yun yung mga Yes. hindi nakikilala, unknown heroes. I can relate sa mga salaysay bilang panganay, di ba? Daming nakaka-relate. Sabi naman ni Ate Angie, sana all ganyang klaseng anak. I lost my earthly father, but I gained my heavenly father. Di ba? So, ang sarap na, no? I lost my earthly father, but I gained my heavenly father. Di Amen. ba? At yun pa lang, sapat na. Yung Yes. magkaroon ka ng isang heavenly father, di ba? It covers all. Amen. Lahat ng Tama po. kawalan mo, kaya talaga nitong kayang Mm. takpan ng Diyos. Opo. Wow. Bata ka ba daw, bro? Sabi ni Sister Judy. Ayan. So naging math wizard ka, naging honor student ka nung ikaw ay elementary. Sa kabila, ha? Sa kabila ng may pinagdaanan ka. Parang ang naging, ano mo, no? Naging, ano to?
ang naging, ano to, yung parang pang ano mo, pang relieve mo sa mga Mhm. naranasan mo ang mag-aral, mag-aral, mag-aral. Yes po. Kamusta naman, brother, yung iyong high school life? Ayun po. In my high school life po, medyo mixed roller coaster ride po tayo. Talagang tama po kayo. Medyo po nalayo tayo. Hindi na tayo. Si ma'am kasi, she got an opportunity to work abroad. So, lumayo si mami. But the trust is still there between us family. Talagang kung saan kami, nagte-text kami, nagre-report talaga kami, which is, I believe this generation should also practice din. Kasi talagang sa mga estudyante dyan, you need to give an update to your family. Talagang, it's also na nagkaroon ng barkada and everything. It's just the natural high school thing. But the really big lesson there is focus on your goals. Ganun po eh. Focus on your goals. Never take away God in your school as well. Di porke nasa school ka, wala na si Lord sa picture. It's mostly mas kailangan mo rin siya. Ayun po. Kasi experience na I was na ano sa barkada, ganyan. Bumaba yung grades ko. Sa totoo lang po. Kaya Mm. tinawag ko it's a roller coaster ride. I was entered high school on the second best section. Di ba? May mga sections po tayo sa high school. Yung first section, magaling ka. Second section, pangalawa sa magaling, ganyan. Entered the second section but in the next year, mga second, third year, mababa yung section ko. Then I realized na there's something wrong. Bakit na paano ako, nasobra ba ako sa barkada, nagkaroon ba ako ng ano sa mga bisyo. Hindi naman bisyo pa, yung bisyo ko is like gaming and everything, hindi po yung inom and ano, hindi po kasi for the record lang po, allergic po ako sa alak at saka hinihika ako sa sigarilyo. So malinis po ako. But anyway, so in that po, don't go there na lang, I would say. Don't ruin your life, especially in high school. This is coming from a student as well before that learned life in a difficult situation. Single mom, saka brothers ka, tatayo ka. Set an example to the next generation. Set an example to your brothers, may mga siblings ka. Kasi dadaan din sila dyan. Ikaw ang poprotekta sa nakakausap ko yung mga matatanda, yung mga elder dyan, ako yung mas matanda. Kayo po ang magpoprotekta sa magiging future ng mga kapatid niyo. And also the image of your family as well. Kaya wag mo na sirain. Ayun po. Nakakatuwa, no? Nung elementary, ayos ka kasi nandyan ang nanay mo. Nung Uh, high school ka, roller coaster, bakit? Kasi yung nanay mo nag-abroad, di ba? mm, Kaya, kasi, ang nakita ko diyan na wisdom, no? Nung elementary ka kasi, tatay ka lang. Meron mm, pang nanay. Di ba? mm. Nung ang nanay mo, nag-abroad na, oops! Dati tatay lang ako, ngayon nanay naman ako, di ba? Yung So, double kumbaga din yung yung duty ko. yung role na naiwan ng nanay mo, ikaw nang naman ngayon ang sumalo. Kasi nga, sabi mo Mm, kanina, di ba? Yung role na naiwan ng tatay ko, ako yung kailangang sumalo. I need to fill in the gap, di ba? mm, Tapos, nawala na ko. Kaya siguro ang naging reliever mo doon ay talagang ano ka, you go into gamings, di ba? yes po. Parang doon mo na lang, doon ka nag-a-unwind. Tama ba ako Unwind, na yes. dumating ka ba Yun sa po. point ng buhay mo na kaya ka nag-unwind kasi napagod ka? To the point po, meron din po mga moments sa ganon. That's why, um, based on experience, yung unwinding natin dapat pinipili din natin. Ganun po. We have a choice. It's not just the games, it's not just the manonood ng TV and everything. We can unwind in such a way na magbasa tayo ng Bible. Magbasa tayo ng Word of God. It's also an unwind. But it gains us something na it will add us to our life. Okay, Wow. makipag-usap ka. Makipag, ano ka, like friends, but the friends that understands you and you gain from that friend. Kahit mag-aral kayo, magkasabay kayo, yung mga ganun po. So, dun ko na-realize yung adjustment talaga. Wow. Tapos, it really changed me to that. Kaya nga po, roller coaster ride, bumalik naman po tayo. But, syempre, it's still a journey talaga na.
then that's when I um, realized na nga po sinasabi ko nga po na I thought that being just a Catholic, going to the church, serving for the church, is the works is done, okay na. Mm. Doon ko po kasi talaga ako nag-works eh. Sa elementary, wala po. As a student lang ako. But here, as the works, additional points po pagka tinawag ako ng Christian Living teacher namin para pumunta lang doon sa Oh, may mag-ayos sa Christian living simbahan. nun. Yes, it's that. Ngayon natandaan ko na po, Christian Living teacher namin yun talaga. Close na close kami noon. Tatawagan niya ako, test, exam yun. Pwede po mo ma-exempt si Rab sa exam. So perfect na ako noon. Sabi ko ganun. Ah, Sabi ko, tapos pupunta kami, mag-ayos ako, ito, maglalagay ka ng labels, then balik na lang ako sa room. That's it. But that's when I realized something is missing. There's always there's a, I would say, big gap in my heart na akala ko ginagawa ko okay na. Ganun po. amen. Diba? Amen. Christian living, way of living, di ba? Ng Mhm. mga Kristiyano. Pero kaya sa'yo naging madali yung Christian living kasi pinamuhay mo na yun. Mhm. Yes Yung po. mag, di ba? Yung magpalakas ng nanay, magpalakas ng mga kapatid, maging responsableng anak, maging Mhm. honorableng anak at maging honorableng kapatid. Yun Mhm. naman yun Yes. di ba? Ang kailangan na lang malaman mo sino si Kristo, di ba? Yes. Sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Mhm. Kaya dumating ka sa point na, oops, parang hindi, may kulang. Paano mo Mhm. nakilala ang Panginoon? Paano mo siya na-encounter? Mhm. It's amazing. Parang gusto ko sagutin yung tanong ni Brother Samuel. Ayan, Yung tawag sabi niya. ni Samuel Seruela, Um, Brother Sam. Di po ba mm, kayo nagkaliko-liko like na barkada po ba kayo o mga girly crushes and vices? Sige, ayun. sagutin mo yan, Brother Oh, Ram. bro, I mean, siya na lang. Para sa lahat po, yes, na barkada po ako. But, ang barkada ko po, I really have that guidance na tama ang barkada, no vices. Yes, sabi ko nga po earlier, hindi po ako umiinom dahil allergic ako sa alak. And sigarilyo, hindi rin po dahil hinihika ako. Kung gusto ko paiksi yung buhay ko po, yun ang gagawin ko. Pero hindi. To the grace of God, hindi ko po ginawa. Tapos po sa girls, yes, because I don't know if you know St. Andrew sa mga taga Paranaque dyan. Andrian po ako. So all boys school kami noong panahon na yun. So Walang there's girls. kailangan pa na, walang girls Walang po. So girls. kailangan namin tumawid sa St. Paul. Okay? So nakakaintindi po sa Paranaque, po, kailangan po tumawid. So girls is out of the picture and I have a focus nung panahon na yun. Dahil sa nangyari sa nanay ko, I respect girls so much that sabi ko, ma, pag-aaral muna ako ngayon sa panahon ng high school ko. Though may mga crushes, may nakikita akong magagandang babae, yes. But I have a focus, I have a goal. Kailangan ko matapos to para sa family ko. So sabi ko, later na lang yung babae. parang, parang ano lang po, hindi ko dinidina yung mga kababaihan natin magaganda. But to the point po na kailangan ko mag-focus sa pag-aaral. Ganyan. I have crushes, yes. May mga crush ako pero parang nangingibabaw po yung talagang matapos ko po yung high school, ganyan. Uh, yan po. Yan. Wala ka raw MU, Brother Ay, Ralph. Kasi sabi ni sorry po. Brother Samuel, walang girls. It is sa St. Paul, kayo tumambay sa Pasig. Kasi puro girls naman yung St. Paul, di ba? Oo. Yes po. So, wala siyang MU, di ba? Yan po. Wala siyang MU, di ba? Mm, Ang MU niya talagang umiiwas siya sa mga girls muna yes po. dahil nakapokus muna siya sa kanyang pag-aaral. Ang ganda naman ng ano no, ng upbringing mo. Nagawa Ay, mo yun. Talagang nagpakatatay well, at nanay ka talaga. At ang matured mong mag-isip. mhm. Di ba? Paano mo naman talaga na-encounter ang Panginoon? Saan mo siya na-encounter? During Ako, your high school days or your college days? usually high school po kasi tuwing summer, pupunta kami Dubai. Doon yung sinasabi ko po na my mom is blessed with a job that can support us na. So she works at Dubai. So every summer nandun ako sa kanya. Sinasamahan ko siya doon. Tapos po, I encountered the pastors. Ano na siya tunggap na si mommy and she was baptized and everything. And the pastor shared to me.
And doon ko nalaman talagang, ay, yung pala yun. Yung pala yung nawawalang, I mean, the gap that is in my heart that I'm really searching for. And I learned that is the relationship Mm. with Jesus Christ, accepting Him as the Lord, our Lord and Savior. Sabi ko, yung pala yun. And it really transformed me. I would say it didn't instantly transform me, but it opened my mind to the truth na hindi lang pala yung works ko, yung ginagawa ko. Kala ko mabuting bata o good boy na ako. But it's something bigger and way more important in our lives that knowing Him and having, trusting Him and also having faith in Him. It gives you a better result pala sa buhay natin. So, ganun po. So doon mo talaga siya na-encounter, yung nanay mo na nagpabaptize. So Mhm. nanay mo uli ang ginamit. And nauna po siya. Tapos, kinausap ako ng mga pastor. At sino to? Hindi ko, di ba, as a Catholic before, parang hindi ko alam eh. Sabi ko, Pastor, bakit, di ba, saan, actually, I'm really sorry to, dati yung hindi nagsasign of the cross, sabi ko, disrespecto ka kay Diyos. Sa Diyos, yung, di ba, siyempre, you're in the Catholic community, di ba, lahat kayo nagsasign of the cross, o ganun. Tapos, yung isa, hindi. Eh, nalaman kong Christian siya. Ay ko, hindi ka nagre-respeto kay Lord, ha? Yung pala, ako ang winan-8. Tinransform ni Lord na yun talaga dapat na, I mean, relationship talaga ang mas importante. And I was grabe, natatawa lang ako, ano yan. Natatawa lang ako nung naalala ko nga ako yun. I was one of the parang persecutors, pero now I'm one of them. I mean, I'm one of the family. Pablo. Pablo, Sa yes, si ulo. Pablo, di ba? Sa- Tagaturo eh. Ako yung tagaturo dati ngayon. Ayun, ay, ako na pala yung nawalan ng ng scale sa mata. Ganun. Ay, ko. Tagamulat ng mata. Tagamulat Ayan. ng mata. So, I thank God for that na it's really and there's that's a bigger plan na binigay si Lord. Dinala niya yung mama ko sa Dubai and doon talaga kami nag discover the truth. Actually, two pastors are able to minister me. Dalawang kinailangan. Sabi ko, Lord, grabe, dalawa talaga kailangan talaga. But, I'm so thankful kasi to the point that I really have a deeper understanding and the deeper desire to know more, to study more, and to serve more for the Lord din po. Oh, grabe, no? Alam mo, sabi ni sabi ni Sister Angie, decision mo kasi sa buhay ang may focus at goal sa Mm. buhay. Sabi naman ni Brother Samuel, di ba sa ibang teens na wala ang magulang ha, para ka nang nakawala sa hawla. Pero ang galing ng Diyos na protektahan ka sa mga di ka nais-nais na gawain. Diba? Amen. Yes po, totoo po Galing yun. naman, sadyang focus siya mag-aral. Ayan, may nagtatanong dito kung binata ka pa. Yes po, binata pa po siya, single pa po siya. Single but good looking. Yan, di ba? So, sabi ni Sister Sheila ng Davao, parehas kami ni Bro Ralph. Ayan, parehas daw kayo. Sabi ni Sister Sheila. Ganyan din po mindset ko dati nung student ako. Except di ako honor student. Except daw hindi siya honor student. Yan ang sabi ni Sister Sheila. Yan, hindi siya honor student pero yan, focus ako makatapos ng college at mag-work Mm. agad. Mindset ko din to, change the course of my life na hindi ko daanan yung struggle na naranasan ng family namin. Diba? Ganun, Mm. ganun, di ba? Salamat na kilala namin ng Diyos. Naayos kami at nabago ang pananaw sa buhay. Nakikita ko din ang sarili ko kay Brother Ralph. Thank you Parehas po. pa kami ng birthday. Diba? Happy birthday, Sister Sheila! Ayun, Birthday po. parehas kayo, parehas kayo panganay. Panganay ka rin ba, Sister Sheila? Yan, di ba nakaka-relate siya sa'yo? Di ba na Mm. talaga naman no, na kahit sa mga pinagdaanan, sabi nga ni Brother Sam, hindi ka nagwala.
Di ba? Kundi sininop mo talaga, pinili mo pa rin kung ano ang tama. Yes Talagang po. totoo yun, nasa pamimili talaga ng tao yun. Nasa pamimili ng tao kung pipiliin mo, 'di ba? Kasi yung karanasan na nakita mo sa mga magulang mo, ano yan eh, isinasalamin na sa'yo. Kumbaga, Mm. pinapamukha na sa'yo. 'Di ba na, oh, pag ikaw Mm. nagkamali, eto yan. Pwede Yes itong po. mangyari sa'yo. Kaya Mhm. 'di ba, yung mga nangyayari sa mga tao na ahead of us, pwede nating maging salamin yan ng buhay natin. Totoo po yun. Kaya ikaw talaga ang mamimili. Mas Mhm. pipiliin ko ba to? Or magiging maingat ako sa pamimili? Kaya Yes nga po. sabi ni Ate Angie, yan po ang kahalagahan ng lingkod ng Diyos sa preacher. For faith is comes from hearing and hearing the word of God. Kaya Mhm. sabi ni Pastor Dong, do not underestimate the word of God and His servant. Yes po. Totoo po Sabi yun. naman ni Brother Clinton, paglaki sa pagsubok ng buhay, matibay na Kristiyano, salute sa iyo, brother, keep it up. Thank you Di ba? po. So, ginagawa Yes, ang pagsubok na tungtungan, di ba? At yes talagang po. mga punching bag yan na pinalalakas ka. Di ba? Parang yung, di ba, nag-aaral ka ng boxing, di ba, pinalalakas yung stamina mo, di ba? Yung mga pagsubok, pinalalakas Pina-exercise niya ng natin faith po yan. mo, yung stamina mo, yung inner strength mo, palalakasin yan. Kaya kung tayo may mga pagsubok, matuto tayo sa aral ng buhay ni Brother Ralph, di ba? Yes po. So sa makatuwid, high school ka nang makilala mo ang Panginoon. Pero Yes. hindi mo, without you knowing, yung pagtitiwala sa Diyos, matagal mo na palang pinapractice dahil sa Mhm. nan. Yes Doon mo po. lang siya naunawaan nang dumating ang salita at ang Diyos sa buhay mo. Nang Yes. dumating ang Diyos at ang kanyang salita sa buhay mo, doon mo higit na nakilala na, oh, di ba? Salamat sa Diyos. Yes po. Magpapasalamat ka talaga sa Diyos. Di ba? Na dahil kahit hindi ka pa, wala ka pang, sabi nga, established na relationship, kilala mo lang ang Diyos na Mhm. Diyos. Di ba? Na Yes nagligtas po. sa iyo, namatay sa krus, pero wala kang relasyon. Mhm. Kasi makikilala mo lang talaga ang Diyos kapag meron ka talagang relasyon sa Kanya. Mhm. Tama Kaya po nga yan. hindi religion talaga eh. Relasyon talaga Relasyon. yun. Relasyon. Wow! So, nung ikaw ay makakilala na, syempre nag-college ka na. Mhm. Kamusta ang iyong naging college life? The college life po, more on technical po ako nung kasi I was an animation student nung naging college po ako. So, I stayed in Dubai with my mom and it's really a great journey din po. It's a challenging journey din kasi doon po ako yung parang nag-experience na magtrabaho. Hindi naman po trabaho but college is like a work na rin eh. Talagang study, study, study po. And sabi ko nga din po na gusto ko rin pong ipaalala, if you have a course na gusto nyo, yung gusto nyo, hindi yung influensya ng ibang tao. Ayun po. Siguro nalagay ko po yun. Isingit ko na lang po yun kasi I was influenced by my friends to do animation. So, talagang sabi ko, yung magandang course yan, mukhang fun. But I finished it naman. So may background din ako ng animation, 3D animation in my college life and along the journey, nakikita ako yung service ko rin sa Panginoon po. I serve in the church. Alam po natin sa mga taga-abroad po dyan, ayan po, especially in the Middle East. Saludo po ako sa inyo dahil po you serve in a country that is not centered in Christians. Ganun po, yung mga ating, ano po, so it's yun po, naging tech boot po ako, nag-serve din kami sa ministry as also then prayers and talagang may church na rin pong ginagawa si Lord doon sa Dubai po na inattendan na rin po namin and we serve as well. Doon po ako nagkaroon ng fire nung simula po nalaman ko pong katotohanan at saka ito na, tama na po ang ginagawa ko in such na alam ko na po yung service na ibibigay ko sa Panginoon. And as a college student po, it's also a challenging din yan dahil nga you have studies as well. But the grace of God, as long as you trust Him, He will give you the strength. Magugulat ka na lang, kala mo nagpupuyat ka, pero pag kinabukasan tapos mo na assignment mo. Mga ganun po eh. Tapos, of course, may mga down moments ka, but if you have God in your life talaga, though down moment is a reaction dahil nga nawawalan ka na ng deadline na ganyan, but
there's hope is hope. Kasi yun ang promise naman ni Lord sa atin, di ba po ba? Na if you trust in me and He will, sabi nga ni Ate Zali, He will direct our path straight. Kaya minsan nauwang tayo sa kabila, nauwang tayo sa kanan, balik lang tayo sa tiwala sa Panginoon at babalik ulit tayo sa tamang track po natin. And in my college days, doon din po ako nagka-first girlfriend, ganyan. Pero doon ko rin nakita na minsan decision lang natin na, uy, gusto ko lang magkaroon ng quote-and-quote girlfriend. Eh, alam mo, ang church family mo ang magsusupport sa'yo na hindi, they will correct you as well. Pakinig ka rin. Ganun eh. That's why we have a fellowship. That's why we have family. That's why we have a church family. Dahil sila din ang tutulong sa'yo upang hindi ka mapahamak. Ganun po. So, yun po yung college life ko nun. Sabi ni Brother Samuel, wow, college, meron na sigurong minimithi dyan. Yes, Brother Samuel, nagkaroon na siya. Pero hindi naman, sad to say, hindi naman masyadong nagtagal. Mhm. Yes po. Kasi alam mo bakit hindi ganun talaga? Purpose driven ka kasi. Mhm. Diba? Pag ang tao kasi purpose driven eh, kahit ano pa ang dumating diyan, ipadala diyan sa harapan mo dahil nakafocus ka sa purpose mo. Diba? Hindi ka talaga Yes. pwedeng machine. Amen. Unshakable ang taong purpose driven. Mhm. Diba? Di mo, mula pagkabata, ang dami mo ng circumstances na hinarap, pero nagpatuloy ka. Kasi Amen. kung ikaw ay circumstantial driven, driven by circumstances, Yeah. bumigay ka na. Bumigay po. Yeah, hindi ka na magpapaka-honorabling anak. Kaya sa Mhm. totoo lang, may mga anak na pag nagwala ang mga magulang, nagwawala din sila. Mhm. Kasi nakabase sila sa circumstansya. Hindi Yes sila po. nakabase sa purpose ng Diyos sa buhay. Mhm. Kasi Tama po. bawat naman, 'di ba? Sabi nga 'di ba doon na everything works for good, 'di ba? For those Yes. who trust and love the Lord. Amen. Tama po. Ang Diyos naman talaga, 'di ba, naglalagay siya ng mga circumstansya. Pero sa lahat ng circumstansya na kakaharapin natin, tandaan natin, laging may mabuting layunin ng Diyos. Yun Amen. yung mga Tama. taong purpose-driven, 'di ba? Na ang nakalagay sa kanila yung purpose na inilagay ng Diyos. Kaya ikaw, nakita ko sa iyo, Brother Harold, no, na kahit ano ang pinagdaanan mo, 'di ba? Una, Ah. nagpakatatay ka. Pakalawa, nagpakananay ka sa mga kapatid mo, nanay at tatay. Mhm. Pero hindi ka natinag. Why? Alam mo Amen. yung purpose mo eh. At ang maganda nun, may salita ka ng Diyos. Kaya Mhm. talaga yung salita ng Diyos, yun talaga ang maglalagay sa iyo. Yun talaga, ang salita ng Diyos talaga ang magpapatibay, magko-confirm ng purpose ng Diyos sa buhay. That's Amen. why Tama sabi po. mo, I trust God, I trust God, trust God, trust God, trust God. Mhm. Diba? Kasi hindi naman naging madali ang journey mo, ang process mo. Hindi naman naging madali ang proseso mo. Yes po. Pero dahil nakita mo yung purpose, nagtiwala ka sa proseso. Kasi ang mahalaga Mhm. yung pag nakita mo talaga ang purpose, kakayanin mo talaga ang proseso. Yes po. Pagkakatiwalaan mo yung proseso na ilalagay ng Diyos. Kasi alam mo, at the end of it, nandun yung magandang purpose at layunin ng Diyos. Yes po. Diba? Totoo po yan. Sabi ni Samuel, nako, kung naging Dabar Cats kita, alam na, buti na lang, di kita nakilala. At kayo ng edad natin, at malayo ang edad natin, pinagpala ka talaga. You were set apart from the world. Di ba? Thank Set you. apart ka talaga. At yung tinasabi mo talaga na pagtitiwala mo sa Diyos, ang tibay nun. Mhm. And alam mo, nakaka-relate ako sa iyo. Di ba? Ang sarap, yan yung sinasabi natin, di ba, na pag ang ating tiwala inilagak talaga natin sa Diyos, di Mhm. ba? Alam talaga, ilalagay talaga ng Diyos ang maliwanag na purpose niya sa iyo. At Yes pag po. nakita mo ito, pagkakatiwalaan mo, even the process, yung proseso Amen ng po. Diyos, pagkakatiwalaan mo. So sa makatuwid, you were able to finish, di ba? Nakapagtapos ka ng iyong course. Yes po. Yes po. Actually po, marami pa akong course.
So, Diba? ito po, just to make the story short lang po, my animation course po is just one of my courses. I also did photography din po ako. And then, I worked in a magazine company that in Dubai po. So mga magazines po nagpo-post ng mga like here yung mga star ang tawag dito po may mga artistahin mga ganyan po ng Hollywood and Bollywood. Ayan po. And I worked in a retail store din sa may aquarium sa Dubai. If anyone here is from Dubai, alam niyo po sa Dubai Mall, nag-work din po ako noon. And I realized na meron akong gustong gawin as a chef kasi talagang chef talaga ang gusto kong mangyari. Nag-pursue po ako ng course ng pagiging chef sa Philippines. Ayun po. So, bali po, I'm a multimedia artist, I'm a photographer, I'm a digital content creator, at saka ako po isang chef at business entrepreneur na rin. So, Grabe, no? Kapag talaga nagtiwala ka sa Diyos, higit pa sa inaasahan mo, di ba? yes po, Ang yun po. ibibigay sa iyo ng Diyos, di ba? Yes. Higit pa sa inaasahan mo, ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Sa ngayon, Mm. nagwo-work ka pa rin. Doing business na lang po. You're having your own business. Mm. Health and wellness and food as well. Ganun po kami nag Ano yung health and wealth business mo? If you know the barley po na product po, it's like a Ah, natural grass na it really gives, well, it's because of the testimony kasi nangyari sa grandparents ko. It really extend their life. So, yun po yung health and wellness na inaano po na, sinishare po namin. wow. Grabe, Mm. pinagpala, di ba? Siyempre, sa ilang taong ka ng Kristiyano, kapatid na Ralph? I believe it's since I was ano po eh, I was in high school eh. So it's more than 10 years, Well, more than 18 10 po. years, 20 years, something like Yes. that. Mhm. Ano yung unang naging ministry mo? At ano yung kasalukuyan mong ministry? Ano yung mga naging ministry mo sa church? Wow. My first ministry was youth ministry kasi dun sa church namin sa Dubai, I see the youth na walang masyadong engagement. Yung upo, yung parang nabubore sila sa church. Basta tupo lang, ganyan. And we decided to have a youth ministry. That's my first ministry. And then after that, as I grew up, it's really an amazing journey sa akin na mag-share ng skills ko dun sa church namin. Kasi ba nga animation? Evangelist. Hindi naman po. We studied evangelism and ano po. But to the to tech ministry, evangelist also is part of our, kasi po alam po natin sa abroad hindi tayo masyadong isa-isa lang eh. Talagang Mm. isa ka, marami kang pwede, dapat gawin kasi nga it's short na maliit pa lang yung church, mga ganun po eh. So really, you're able to touch every ministry that you can kaya. Pero hindi po ako ginusto ng music ministry, pero okay lang, tanggap ko naman po yun. Tapos po, after that, my ministry was expanded when I went to the cruise ship. Ako po isang chef sa cruise ship po. And it is an amazing journey din po ako talaga na nag-ano ako sa cruise ship industry. Siguro, i-share ko na rin po that Cruise ship ministry? yes po. Ano Uh, yun? ito po, it's exciting. I was about to, after I graduated dun sa aking culinary course, I was about to go sa isang cruise line. Well, friends have friends na intervene ako, but hindi siya agad, high position agad. The interview went well, and sabi na, hintayin na lang yung tawag. But there's a heaviness in my heart na kasi papasok ko doon as a high position pero yung sinabi ko sa kanila is a lie, I would say. Kasi parang alam mo yun, parang finorge o kaya yung ganun yung mga mga term na pwede kong sabihin eh. Yung parang malaking position pero talagang position dapat na para sa akin is mababa. Sabi ko, Lord, hindi ko gusto to. Sabi ko, parang mabigat sa puso ko na papasok akong higher position. But the Lord is so faithful. I trust Him in the journey. 2 years po ako walang trabaho. Pero, in that 2 years, I grew
as a faithful servant of the Lord. Nag-evangelism explosion po ako, trainings po, nag-discipleship po ako, 101, then the trainings in preaching and everything. And God is so great because in that 2 years, after that 2 years, nakasakay po ako ng barko. But before sumakay po ako ng barko, Lord, sabi ko, Lord, ikot ako ng mundo. Ako US, sa kada port, we call it a port, yung mga inaana po. May port po ako pupuntahan. Kung may church doon, that Christian church po doon, bababa ako at serve ako sa church na yun. But long and behold po, inside the cruise line itself, there's a church. And the one that guided me to that church, it's an Indian person, international. Sinusundan ko lang po siya. We call it an I-95. Siguro po narinig mga nagko-cruise line, maintindihan po ito. It's parang spine ng isang cruise ship. Makikita sa dulo hanggang sa dulo. So, sinundan ko po itong Indian na to. May hawak siyang Bible. Ay, ganyan. Tapos sa dulo po, sa likod na isa ng ship namin, merong crew bar. Doon nagiinuman yung mga crew. And there's a parang lesson room. Kunyari, may training doon. At tatakay Indian, sabi niya, bro, nawawala ka yata. Dito ang crew bar. So akala niya inom ako. Pero sabi ko, bro, hindi ako pupuntang crew bar. Mas interesado ako sa hawak mo. Bible? So Christian ka? Ganyan, ganyan. So tinatagalog ko lang po, pero English naman talaga. Gulat ako pa nagtagalog siya, diba? So naging Christian ka pala. Dito kami Bible study kami. Since then, I discovered that there's a house of God inside the ship. And I'm home, sabi kong ganun. To the point that God has given me the opportunity on that previous 2 years na mag-grow to pass that good news to the people inside the ship. As progresses as my 5 years inside the ship, I became one of the preachers, one of the sharers, nagba-Bible study kami. Imagine nyo po from the 7 days, palagi kaming activities. Lahat kami may activity every night. Pero energetic kami na magkapatiran doon. International. So grabe si Lord talaga. Doon ako nag-grow to communicate with other languages and everything po. So doon siguro masasabi ko po yung journey ko na it's worth it. Na yung 2 years na wala akong trabaho, trusted God in the process. He has a bigger plan. Ayun po. Wow. Kalain mo, merong church sa loob ng cruise? Brother Samuel! Natagpuan mo ba yung church sa loob ng cruise ship? Oh, Brother Samuel, Norwegian Cruise Line ka din? Yes! Yes, I'm Norwegian also cruise. Norwegian Cruise Line. So may church doon, bro. So ibig sabihin may church doon. Brother Mm. Sam, sige nga, natagpuan mo rin ba yung church na natagpuan ni Brother Ralph doon sa loob ng Norwegian Cruise? Norwegian Cruise din ba yon? Sinakyan mo na yon na mayroong church? Yan, sabi po niya, ayan, NCL. Yes, bro. So NCL, I was in Breakaway and Pearl. Yan po. Nakita ko kasi yung message ni Brother Sam. Ah, Yes, grabe si Lord. Ganun po ako nag-grow. grabe. And Alam mo, nakita currently, ko doon, Brother Ralph, ikaw talaga ang mamimili eh. Ibinigay talaga sa kamay mo ng Diyos ang pamimili. Kasi, can you yes. imagine, no? Bar, tapos ang kasunod niya ay yung church. Mhm. Ang Diyos talaga hindi kanya pipilitin. Amen. Ipapractice mo talaga yung free will mo. Ikaw talaga ang mamimili. Kaya intentional talaga yun. Ikaw talaga ang mamimili, no? Nang alin ka ba? Doon ka ba sa bar o doon ka sa Bible study? Wow! Grabe, nakaka-amaze yun. God is so amazing in your life, Amen. brother. Yeah, sabi ni Brother Samuel, 26 years siya in the service. Sige nga, Wow. Brother Samuel, pwede mo i-comment down dyan sa 26 years mo in the service sa Norwegian Cruise Line. Katulad din ba ni Brother Ralph, nakita mo yung secret door ng Panginoon doon. Di ba? Sabi ni Sister Angie,
perfect dream hobby po siya ng mga singles dyan. Oh, perfect dream hobby daw ng mga singles. Wow, pinagtagpo, hindi nagkita sa cruise ship, di ba? Oo nga. I'm Napaganda. enjoy. Sky Star daw siya, sabi ni Brother Wow, Sam. Sky Star, okay. Opo. Wow. Galing, di ba? Ikaw talaga ang mamili. Kaya ikaw talaga, pinagpala ka talaga, Brother Ralph, Kuya Ay, Ralph. Kasi thank talaga, you, no, Lord. yung pamimili mo talaga, iba talaga pag may salita ka ng Diyos. Kaya talaga sa mga nanonood ngayon, napakahalaga talaga ng salita ng Diyos. Kaya kanina, ang simula ko, di ba, ang dalawang paa mo, pwede kang dalhin yan sa dalawang, Mhm. good ground or dangerous ground. Yes, opo. Pero kailangan may salita ka ng Diyos para dadalhin ng salita ng Diyos ang mga paa mo sa good Mm. ground. Tulad ng nangyari sa iyo. Di ko naman alam na ganun yung magiging kwento mo, pero ganun yung inilagay ng Diyos sa Yes buhay po. sa akin ng Diyos kanina. Grabe, di ba? Plano ni Lord sa iyo, sabi ni Brother Willardo of Nimaga, wow, grabe talaga ang plano ni Lord sa Yes. iyo, Brother Harold. Di ba? Kasi talagang purpose-driven ka talagang bata ka. Kaya ang Mhm. Diyos purposefully talaga inilalagay niya yung purpose sa'yo. Di ba? Yes. Tama po. Tama po. Grabe si Lord. Inilalagay talaga. Yes, sabi ni Brother Samuel, nakita din daw niya yan. Yes, katabi ng crew bar, Pearl SS Norwegian. Yes. Ano Oh, lang po, left and right lang po natagpuan din yan. pala ni Brother Samuel, di ba? Alam niya rin pala yung hidden treasure dyan. Yes Treasure po. in the dark. Alam niya rin pala, natagpuan niya rin pala yung pintuan ng Panginoon. Amen. Salamat kasi talagang pumasok Hi kayo na sa lang dyan, pintuan niyo. bro. Sa mga taga, ano natin, kapatiran natin dyan. Yan. Kaya ngayon ituro nyo yan sa kanila, sa lahat ng mga sasakay. Ayan, pinagpala ka Mm. daw, Bro Harold. At dahil Mm. talaga naman kami ay napapagpala ngayon sa testimony mo, Brother Ralph. Ngayong Ah, hapon naman ay pakinggan din natin ang ilan sa mga tao, mga kasama mo, mga kaibigan mo, kapamilya mo na pinagpala sa buhay mo. Ayan, Kuya Gab, maaari mo bang ilabas ang kanilang mga sorpresa para kay Brother Ralph? wow. Grabe, no? Nakaka-amaze si Lord, di ba? Amen po. So Wag po ka yan. talagang alam mo yung pagtitiwala talaga sa Diyos. Wag talaga nating i-underestimate yung trust na yan. Kasi kapag ikaw talaga ay nagtiwala sa Panginoon, grabe yung Sige nga, sige Gab. Hello, magandang hapon mga ka-abangers. Magandang hapon, RB. So, ang aking pamasasabi kay RB ay isa siyang tunay na kaibigan. Matagal na namin siyang kaibigan, namin ni Judy, since youth days namin. Kasama namin siya sa tinatawag namin noon na growth group. And even hanggang ngayon, masasabi ko lang na napakabuti niyang kaibigan. At the same time, ever since, napaka-init ng paglilingkod niya sa Panginoon. Kaya ang aking mensahe lamang para sa iyo, RB, is God bless you always and may God bless the work of your hands. See you soon. Oh. Wow. Hindi expected. Nabigla ka ba? Na-surprise ka ba? Opo. Ano ang masasabi mo kay Ay, Brother RC Vergara? kay Brother RC, bro, thank you so much. Talagang blessing ka rin kay Lord sa akin, sa inyong mag-asawa, kay Judy, grabe. Tanda ko pa yung mga youth days natin. Grabe yung sharing at saka openness natin. And, hindi nag-stop yung journey ng pagkakaibigan natin, kundi it still grows. Of course, God-centered friendship tayo dito sa pamilya natin lahat. Thank you so much, bro. Amen. Amen. Thank you. Thank you, Brother RC, sa iyong mensahe, sa iyong kaibigan. So Mm. ngayon, ano na ang pinaka-ministry mo talaga? Oh,
Ngayon po, sa Victory Las Piñas, I'm the comms ministry po. The comms ministry is yung ano po, sa Facebook, yung mga nagpo-post, nagko-coverage, pictures and everything. I'm teaching because I got a background in photography and tech. Nagagamit ko na rin po yung skills. Really, God has something planned kung bakit niya ako dinaan dun sa course na yun. Dahil to share um, the moments that God wants to share to the world po. And also, I'm also part of the prayer ministry. Yun po yung sinasabi natin na we also have the interceding prayers for the church, for the families, for the whole um, campuses as well. Kaya po, nandun din po ako. Medyo nag-ano rin po ako sa mga kids, kailangan nila ng backup. Because I'm also kids. I didn't mention this siguro earlier, pero isa sa mga ministry rin is kids. So, we have a program back in Dubai called Awana. Yun po si Mami kasi yung commander. So, where is Mom is ganun din support ko sa mom ko. Kaya nakaka-handle din ako ng kids. And I also love kids kasi future then if you discipline them early. Sabi nga sa Bible, train up a child, the way to go, and they will not depart from it. Ang talagang maganda doon is how you teach them the right path in such an earlier age that they will not um, rebel and reduce the risk of a broken family in such a way that the kids itself is the way of hope as well dun sa mga parents. Minsan, yung bata mismo ang nagbibigay ng stronger bond dahil nga natututo sila eh. Di ba? So, ganun po. Amen. Wow, mga kaabangers, si Brother Ralph siya ay kabahagi ng intercessor. Mm. Mga prayer warrior. Kaya kung kayo ay may mga nais na itaas, iangat sa panalangin ngayong hapon na to, sige, i-comment down nyo lang po dyan sa ating comment Oo. box. At mamaya po ay ipapanalangin yan ni Brother Ralph. Ayan. Okay lang ba sa'yo, Brother Ralph? Ay, it would be an Ah. amazing opportunity for me to pray for Ayan. someone. So, para i-sum up, no, yung naging journey natin, naging journey mo, di ba, yung naging journey mo sa buhay, maaari ka bang mag-iwan ng isang mensahe para sa lahat ng mga kaabangers na nanonood ngayong hapon about trust God? Okay po. Two things I would like to share po sa inyo. First of all, put God first. In everything that we do, in everything that we decide, put Him first. Kasi that's the way of showing trust to Him. Kasi trust is an action. It's not just a word. Sabi mo, I can trust God. No. It's something that you need to follow through as an action. As the word itself says, trusting God is an action. Kaya po, whenever the success of your life, it's because of trusting God in that journey. Second po, is take care of God's business and He will take care of your business. Napaka-powerful po nito. It's not just in the term of the business is yung business talaga, but in your everyday life. Yung ginagawa mo pa sa Panginoon, it's not a waste po. If you're serving in the church, if you're praying for somebody, if you're doing something that honors God, it's not a waste po. And God, as He promises, will take care of you and your businesses of what you're doing. As long as it is according to His will po. Ayun po, sa dalawang point na yan, I believe that it summarized that how much you can trust God on the outcome of your life. Kasi for my life verse, alam natin meron tayong life verse. Why do we have a life verse? Because we trust God for that life verse. For me, it's Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans for you declares the Lord. Plans to prosper, not to harm, but to give hope and a future. Meaning you trust God on your future. Dahil alam natin, there's a a smile. Okay? Smile po kasi yung lagi ko sinasabi yan. S-M-I-L-E. It means someone mighty is loving everybody. That includes you. Smile po tayo lahat. Kaya po tayo. Ulitin ko pa, smile.
someone mighty is loving everybody, including. All right. Ah, ano yun? Smile. Opo, SMILE, smile. So S is someone, M is mighty, our mighty Father, is I loving everybody. Ah, God is love, di ba? Yes po. Mahal tayo ng Diyos, di ba? Amen. At ang pagmamahal ng Diyos, hindi yan nagmamali. Di ba? Hindi natatapos, di ba? Hindi Opo. natatapos ang pagmamahal ng Diyos dahil sa ikaw yung nagkasala. Ang tao nang nagkasala, lalong minahal ng Diyos. Yes po. Di ba? Lalong minahal ng Diyos kasi nasaktan ng Diyos. Nalungkot Mhm. ang Diyos nang ang tao ay nagkasala. Dahil lang nagkasala ang tao na palayo siya sa Diyos. Dahil ang kasalanan, di ba Mhm. nagpahiwalay siya sa Hiwalay tao po sa siya. Diyos. Kaya Mhm. lalong nalungkot ang Diyos at lalong minahal ng Diyos ang tao dahil di ba nga God hates sins but Yes. God loves the sinners. Yes. Di ba? Amen po. Mahal na mahal niya ang makasalanan. Kaya ang ganda Mhm. ng kanyang ano no, 'di ba? At sabi niya trust is an action word, 'di ba? Mhm. It is an action word. Kaya pala sinasabi no, faith without action is dead. Yes 'Di po. ba? Kasi kung sinasabi mo naniniwala ka sa Diyos pero hindi mo naman inilalagay. Yes Ano ba po. ano ba 'yon? Salita lang? Are you Mhm. professing? Kaya sabi, Mhm. put God first. Nakita ko dun, no, yung salitang first. Di ba? Mhm. Yung salita, ano yung ilalagay mo, uunahin mo sa Diyos. Uunahin mo ang Diyos sa pamilya mo. Mhm. Kailangan ang pamilya mo makarinig ng salita ng Diyos. Yes po. Yun talaga yun. Di ba? Put God first in your family. In your investment. Mhm. Di ba? Yung nakita ko kay Brother Ralph di ba? Talagang nag-invest siya. Di ba? Yung purpose talaga ng buhay niya, nandun lang siya, nakaano. Mhm. In your relationship. Yes po. Put God first in your relationship. Mhm. Di ba? And put God first in your service. Sa Amen. paglilingkod mo, unahin mo talaga ang Diyos. Yes po. Di ba? And everything follows. Follows. At syempre, put God first in your time. Sa Mhm. oras mo. Oras natin. Kaya nga, trust is an action. Di ba? When you put your trust in God first, your family, your investment, your relationship, your service, and your time. Unahin mo talaga ang Diyos sa lahat ng pagkakataon ng iyong buhay. Kasi sabi nga sa Psalms 37:4-6, anong sinasabi dyan sa Psalms 37:4-6? Mhm. Yan. Trust in the Lord. Ayan, di ba? Ito, kanina, ito, di ba? 3:5-6. Ngayon naman, 37. Mhm. 37:3. Trust in the Lord and do good dwell in the land and befriend faithfulness. Mhm. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Amen. And 5, commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will act. He will bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. Amen. Pag sinabi daw, alam mo ba, meron niyang wisdom na pag noonday daw, may narinig ako niya nag-preach na pag noonday pala, ito pala yung kapanahunan ng ikaw ay malakas na malakas. Mhm. At the Ito peak. yung mga katulad mo. Age 30, yan yung mga noonday. Diba? Ang Ayos ganda, po. diba? Delight yourself, trust in the Lord, and do good Amen. dwell. And do good. Dwell in the land and befriend faithfulness. Mhm. Magkaano pala, 'di ba? Trust and faithfulness, they go hand in hand. Then, They go hand in hand. Kasi sabi ng Diyos, dwell in the land. Dwell in the land and befriend faithfulness. Kaibiganin mo daw yung faithfulness. mhm. At ang sabi diyan, delight yourself in the Lord and He will give you the desires Yeah. of your heart. Amen. Mapatuwa mo ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo.
Parang si Solomon lang, di ba? Napatuwa niya ang Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, dahil hiningi mo ang karunungan, kahit ang hindi mo pa hinihingi ay ibibigay ko sa iyo. Bibigay. More than that we expect. Diba? Kaya ikaw, Kuya Ralph, nagtiwala ka sa Diyos. Hiningi mo yung mga wisdom, yung karunungan ng Diyos. Kaya kahit ang hindi mo pa hinihingi, ibinibigay na yan ng Diyos sa iyo. Praise God. Amen po ba, mga Amen. kaabangers? Nariyan pa po ba kayo? Kung nais niyo pong ipanalangin ang inyong mga, kung may mga prayer request po kayo, maaari niyo po diyang isend sa ating comment box or i-type dyan sa ating comment box para po maipanalangin ni Brother Harold. Ay, Brother Ralph, sorry. May kapangalan ka kasi. Brother Ralph. Ayan. So, Brother Ralph, napakasaya po ng aming mga kaabangers at on Ay, behalf thank you po po. sa Daily Life Sharing Real Life Real Talk, nagpapasalamat po kami sa iyong buhay patotoo na talaga namang tunay na kami lahat ay napagpala. So, maaari mo po bang ipanalangin ang ating mga kaabangers ngayong hapon na ito? Sige po. Wow. Grabe. Lord, thank you so much sa pagkakataon nito. Salamat po sa itong napaka ganda na programa na binuo niyo po. Alam namin na marami pong na-touch, marami pong na-inspire, marami pong natuwa at marami pong natutunan ang mga kapatiran namin ngayong araw na ito. We thank you for the Daily Life Sharing TV for providing this to our brothers and sisters abroad. At alam namin, Lord, in this time, we need you to trust you more, Amen. Lord Yes, God. Lord. We need your guidance, Lord God. We trust you, Lord God, sa mga kapatiran namin nakikinig ngayon at Amen. Yes. Amen. nanonood, Lord God. Trusting you is the best thing that they can do in their life because we Yes. know as you as our loving heavenly Father, Lord, hindi mo kami pababayaan. Amen. Hindi mo kami ipapahamak because you will help us to be Yes. successful because alam namin Amen. that is whatever is your will is nakakabuti sa amin, Lord. Yes, Lord. Keep us safe, whatever time zone po at whatever place po kami pumupunta, Lord God. And Yes. use us, Lord God, para po ma-share ang inyong salita, ang inyong hope na binigay niyo po Yes, sa Lord. amin. And we pray for more people to come to you and be saved. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 So, tinataas din namin ngayong hapon, Panginoon, ang panalangin ni Sister Yolanda Hiao, Panginoon. Yung kanyang panalangin para sa katagumpayan, Panginoon, ng kaso ng kanyang anak. Sa pangalan ni Jesus, naniniwala Yes, kami. Lord. Naniniwala kami, Panginoon, na sa pagharap niya, sa kaso niya, Panginoon, sasamahan mo, Panginoon, ang anak ni Ate Yolanda, Panginoon. Bibigyan mo siya ng karunungan, Panginoon. Maging yung abogado na hahawak ng kanyang kaso, Yes, Panginoon. Lord. Ikaw ang magbibigay ng karunungan, Panginoon. Yung karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hindi Yes. yung karunungan ng tao, Panginoon. Mhm. Sapagkat, Panginoon, sa karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, lalabas ang katarungan, Panginoon. Dahil ikaw ay Diyos na makatarungan. Di ka lang Diyos ng karunungan, kundi isa kang Diyos na makatarungan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng kaso ng anak ni Sister Yolanda Hiao. In Jesus' name. In In Jesus' Jesus' name. name. Amen, amen, and amen. Salamat din, Panginoon, sa buhay ni Brother Ralph, O God. Salamat, Lord, sa isang napagagandang patotoo, Panginoon, na inilagay mo sa kanyang buhay, Panginoon. Tunay, Panginoon, na ang pagtitiwala niya sa iyo, Panginoon, ay nalakaran niya, Panginoon. Dahil sa pagtitiwala niya sa iyo, Panginoon, nakita niya, Panginoon, yung purpose mo. Yung purpose, bakit mo ba siya nilalang? Bakit ba siya isinilang dito sa sanlibutan? Pangit man ang mga naging proseso niya, Panginoon, pero salamat, Lord. Dahil sa pagtitiwala niya, Panginoon, nalampasan niya, na-overcome niya, Panginoon, ang proseso, Panginoon. Kaya ngayon, Panginoon, nalalakaran niya
ang purpose na inilagay mo sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Tunay na ang kanyang patotoo, Panginoon, ay magsilbing inspirasyon, Panginoon, sa mga kabataan, Panginoon, na nanood ngayong hapon na to. Maging sa mga magulang, Panginoon. Magsilbi itong inspirasyon, Panginoon. At sa buhay niya, Panginoon, hindi, Panginoon, yung mabuti, yung patotoo ng buhay niya, Panginoon, kundi yung Diyos na naglagay ng patotoo na ito sa buhay niya ang siyang maitaas, ang siyang maparangalan. Kayo, Panginoon, kayo naman po talaga, Panginoon, ang bumibitbit sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, bitbitin mo, Panginoon, ang aming bitbitin mo, Panginoon, ang mga pangarap, Panginoon, ni Ralph, Panginoon, para, Panginoon, sa kanyang pamilya, para sa church, Panginoon. Bitin mo siya, Panginoon, according to the purpose na inilagay mo sa buhay niya. Salamat, maraming maraming salamat, O God. Salamat, Lord, sa buong programa, Panginoon, ng aming daily life sharing. Tunay, Yes, Lord. Panginoon, na ikaw ang maparangalan sa aming kalagitnaan, Panginoon. Pangalan mo siyang maitaas. Maraming maraming salamat po. Pinasasalamatan ka namin, niluluwalhati namin ang iyong pangalan sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen, amen, and amen. Ayan, maraming maraming salamat, Brother Ralph. At syempre, mga kaabangers, maraming maraming salamat din po sa inyo pong pag-antabay, pagsubaybay at pagsama sa amin sa loob ng 2 oras. Nawa po ay Amen. Thank napagpala you kayo. po. At syempre, kung nais nyo pang mapagpala pa kayo, bukas may panibago na naman pong kapahayagan ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang lingkod na gagamitin niya. Salamat sa buhay ng lingkod niya na gagamitin niya bukas para sa ating pag-uusapan na may ang tema po ay God the Father of all. Wow, di ba? Ang ganda. Kung ngayon, pinapaalala sa atin ng Panginoon na we need to put our trust on God. Why? Because He is the God, the Father of all. Amen. Diba? He is the God, the Father of all. That is why we need to put our trust on Him. Wow. Maraming maraming salamat po and see you tomorrow, mga kaabangers. God bless everyone. We love you.